Nang tanggalin ng may-ari na may malubhang karamdaman ang kanyang sombrero sa harap ng aso sa unang pagkakataon, ang aso biglang napagtanto at nakatingin sa may-ari na tila ibang-iba ang mga mata, ito ay napuno ng pagtataka. Nakatayo sa gilid at nabigla ng sandali, nagsimulang makitang lumuluha ang may-ari nito at nababalot ng lungkot. Pagkatapos ay tumayo ito at kinomfort ang may-ari, niyakap na parang sinusubukang iparating na, kahit anong mangyari, palagi ako nasa tabi mo hindi kita iiwan. Sa katunayan, ang may-ari ay na-diagnose na may cancer ilang buwan na ang nakakaraan. Upang sumunod sa paggamot, kinailangan niyang mag-ahit ng ulo, sa takot na mag-alala ang aso. Inilihim niya ang sakit sa aso, mula nang malaman ang tungkol sa sakit ng may-ari, ang aso ay naging lubhang mahinahon. Hindi na mapaglaro at aktibo gaya ng dati. Maingat itong pumasok sa silid, upang hindi abalahin ang may-ari na nagpapahinga. Ang may-ari na pinahirapan ng sakit ay nanghihina na nakahiga sa kama, na kaya niyang itaas ang kanyang kamay at hawakan ang ulo ng aso. Sa araw na ito, kinailangan ng may-ari na pumunta sa ospital para sa kanilang ikalawang round ng chemotherapy. Kahit na sinabihan niya ang aso bago umalis na babalik ito kaagad. Ang nag-aalalang aso ay nanatili sa pintuan na tumangging kumain o uminom. Mula umaga hanggang gabi, nag-aalala itong naghihintay, puno ng pag-aalala ang mga mata.